Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po. Dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Ano ang nilalaman ng USB na hawak ni Tiangco? At bakit tila nagpanik ang ilan noong ipapacheck niya na ito? Isa ba itong ebidensya na maaaring makapagsabi kung sino ang mga sangkot sa flood control project o para lang ito kay Zaldico? At nasaan si Zaldico at bakit parang pinagtatakpan pa ito matapos ang ginawa niyang pangungurakot sa kaban ng bayan? Hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap si Zaldico, hindi alam kung nasaan, hindi alam kung nakaalis ba ng bansa. Sa mga hearing sa Senado, mapapansin na si Zaldico lang ang wala na siya pa namang pangunahing iimbestigahan tungkol sa bilyong-bilyong proyekto ng flood control projects. Marami ang mga nagsasabi na pinoprotektahan umano ito ng ilang matataas na opisyal sa Senado. Si Zaldico ang kinatawan ng Ako Bicol Party List na umano'y pinagtatakpan sa Senado matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa ilang malalaking isyu ng katiwalian. Sa mga pagdinig mapapansin na tila iniiwas o hindi binabanggit ng malinaw ang kanyang papel lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa pondo ng bayan at mga flood control project. Ayon sa mga ulat, may ilang mga senador umanong nagiging maingat at tila umiiwas na direktang banggitin ang pangalan ni Zaldico. Dahil dito tumibay ang paniniwala ng ilan na may political shielding na nagaganap, isang sitwasyon kung saan ang malaking personalidad ay hindi agad nakakasuhan o naipapatawag dahil sa kanilang posisyon at koneksyon sa pamahalaan. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang. This is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Ang kawalan niya sa mga pagdinig sa Senado ay nagdulot ng maraming tanong. Bakit wala siyang malinaw na pahayag? Bakit hindi siya humaharap kung wala naman siyang dapat itago? Sa ganitong sitwasyon, lalong nagiging palaisipan sa publiko na kung wala naman pala siyang ginawa, bakit hinaharang ang lahat ng investigasyon at pag-imbita sa kanya sa Senado? August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the... You know, last August 4, I delivered a privileged speech questioning the, I think, mangled beyond recognition 2025 budget. And I was very specific on the automatic appropriations. Almost ang daming ginalaw. So hindi lang yung program appropriation, new general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said that 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin, pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean
na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. I am objecting on the motion. Chairman, I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? We'd like to find out. Mr. Chair, with due courtesy to all my colleagues, kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Congressman Secretary Laila de Lima na hindi ba pangit na meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues? That's precisely the reason, Mr. Chair, why we are all here, because of our oversight powers. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators, and if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang punto ko lang, Mr. Chair, I am appealing to our members, wag po nating ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. And tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects na hindi nanggaling sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways. We need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungab, baka pwedeng, we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the four committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Eh pwede naman niyang imbitahin. Why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects, yung mga cat's eye na nandiyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to to all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues? Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto. Na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin, that we have a new secretary, that we will be helping him, maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan dyan, tanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal. The focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Thank you. Congressman Chanco, then Congresswoman. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo?
Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsimbento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to I have invite. the floor. O di ba kapatid, tila napigilan si Tiangco sa pag-abot niya ng USB dahil kay Janet Garin, tila sinabayan niya ito at ginulo. Hindi alam kung sadya ba ito, pero ayon na rin mismo kay Tiangco na nasa USB na ito ang magpapatunay na may insertion sa BICAM. Ibig sabihin, dagdag pondo na isinama sa budget habang nasa bicameral committee. Ang insertion o pagdaragdag ay nakapangalan daw kay Congressman Zaldico bilang proponent at ang halaga nito ay 13.8 billion pesos. Grabe. Pero kahit ganun kalaki ang halaga, ayaw siyang imbitahin bilang resource person sa Senado para magpaliwanag kung paano nailagay ang pondo. Sa pinakasimpleng paliwanag kapatid, may dagdag na pondo sa budget na halos 13.8 billion na nakapangalan kay Zaldico pero hindi siya pinapatawag para magpaliwanag kung bakit at paano iyon nangyari. Ito ang sinasabi ng mga tao ngayon na merong mga protektor si Zaldico kaya't hindi siya maimbestigahan at mapunta sa hearing ng Senado. Ayon sa mga nabanggit, ngayong 2025 ang pinakamalaki sa lahat ng korupsyon na naganap sa Pilipinas. Tingin mo kapatid, may mga kongresista bang sangkot sa pagkawala ng bilyong-bilyong pisong ghost project? At kung oo, comment mo naman sa ibaba ng video na ito ang posibleng maging sangkot sa issue na ito.